Manalangin tayo. Ama namin nagdiriwang ang salubong ni Jesus na muling nabuhay. Na ina ni Santiago at Salome. Pagdating nila ay nakagulong na ang bato, kaya kaagad silang matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na itinapos sa krus. Wala na siya rito, nabuhay siyang muli. Natagpuan ng mga alagad ni Pedro at sab-alagad na minamahal ni Jesus. Sinabi niyang kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi niya alam kung saan inilagay. Kaya't agad silang pumunta sa libingan. Makakita nilang nakalatag ang mga telang may nakatayo. Subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesucristo, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila. Ay may lumapit sa kanila, hindi nila ang Panginoong Jesucristo. Habang siya'y nakaupong kasalo nila sa hapag, kanyang sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagkakaranap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin? Dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila ay sinabi, kung paanong sinubo ako ng Ama, ay sinusubo ko rin naman kayo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay, Panginoon Diyos ko. Tama noong nangingisda sina Simon Pedro, Tomas, Nathaniel at iba pa. Jesucristo, pakainin mo ang aking mga kordero, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Kasunod nito ay muling pinatatag ng Panginoon ang kalooban ng abang apostol. Ito ang ika-10 estasyon ng daan ng liwanag. Ang mga
alagad sa labas ng lungsod ng Jerusalem, sa lugar na malapit sa Betanya. Winika ni Jesus ang mahalagang habilin sa Jerusalem. Nagsiakyat sila sa itaas ng kinatitirikan nilang silid. Kasama ang mga apostoles ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at mahal na birhen. Sa naturo, ang tagpong ito ang ikalabintatlong estasyon, ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga kawan at kaluluwa ng mahal na birhen sa langit. Tinanggap ng sangkalangitan ang pagdating niya. Winika sa aklat ng pahayag. Lumitaw sa langit ang isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At sa kanyang ulo ay isang koronang binubuo ng 12. Ikalawang bahagi. Pinahayag niya ang kanyang pananalig sa anak ng Diyos. Ang pangalang Simon ay pinalitan ng Pedro. Sa pasyon ni Jesucristo ay 3 ulit niyang itinatwa ang Panginoon. Ngunit humingi ng kapatawan ang alagad na kauna-unahang tinawag ng Panginoon. Siya ang nakatagpo sa batang pinagmulan ng isda at tinapay para sa pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. Nangaral pagkatapos ng Pentecostes sa nakababatang Santiago. Naging saksi ng muling pagkabuhay sa anak ni Jairo, pagbabagong anyo ni Jesus sa Tabor, at ang pananalangin sa Getsemani. Anak ni Santa Maria, alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulupon, Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol, isang disipulo mula sa Bethsaida. Siya ang humikayan kay San Bartolome Apostol upang maging alagad din ng Panginoon. Noong tinanong niya si Jesus na ipakita ang sino mang makakita sa Asus na naging sagisag niya, siya ay kilala rin bilang Nathaniel. Hinikayat siya ni San Felipe Apostol para maging alagad din ng Panginoon. Nang makita ng apostol si Jesus, ay agad niyang sinabi ikaw ang sa mamatay. San Bartolome Apostol, Ipastadeo Apostol. Tinawag siyang menor upang maiba sa nakatatandang Santiago. Pinaniniwala Jacobe at kapatid ni Santiago Menor Apostol. Sa huling hapunan ay tinanong niya si Jesucristo kung bakit sa kanila lamang nagpakita at hindi sa mundo. Sumagot ang Panginoon, ang sino mang magmahal sa akin ay sumusunod sa aking aral. Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. Siya ay tinaguriang makabayan dahil sa kanyang masugid na pagsunod sa batas ng bayan. Pagkatapos ng Pentecostes, ay nangaral siya sa Ehipto hanggang kita ng mga galit na Persyano ay hinuli at nilagari ang kanundan niya ang pagbibinyag sa Ilog Jordan hanggang sa pag-akyat sa langit. Siya ay naging kahalili ni Judas Iscariote noong palihim na pinagakip ng mga Sanhedrin at binato hanggang sa mamatay. Levi ng Capernaum. Ang alagad na ito ay tinawag ng Panginoong Jesucristo habang naghahay na tagapaningil ng buwis. Sinasabing nakarating siya sa Ethiopia para mangaral doon at mula sa kanyang panulat ang ikalawang Kristo, anak siya ni Santa Maria ng Chipre. Pinaniniwala ang sinuko siya ng Panginoon, ibinahagi ang pangangaral at pasyon ni Jesucristo. Siya rin ang may akda ng aklat ng mga gawa na nagsaad ng kasaysayan ng simbahan at pag-ibig sabihin ay pagiging handa. Ipanalangin mo kami.
San Juan Evangelista. Ang imahe ni San Juan bilang manunulat ng Ebanghelyo ay may hawak ng mga apostol ng Panginoon. Simbolo niya ay agila na ang kahulugan ay pag-aasam sa walang hanggang buhay na kasama. San Dimas Penitente. Higit siyang kilala bilang banal na magnanakaw at kasamang ipinako sa tabi ng Panginoon habang kinukutya ng isa pang ladra makita sa paraiso. Habang nakapako sa krus upang malaman kung tunay ngang pumanaw na ang Panginoon ni Jesus. San Longinos, ipanalangin tabi ng mga Sanedrin. Siya ay kabilang sa kataas-asang hukuman ng mga Hudyo. Pumanaw na ang Panginoon ay kasama. Siya ang humiling kay Poncio Pilato para makuha ang banghay ng Panginoon upang bigyan ng maayos na libing. Sinasabing katuwang nito si San Nicodemo sa pagbaba ng katawan. Matea, ipanalangin mo kami. Sunod ng Panginoon at kilala bilang matuwid. Naging kasama siya ng mga apostol mula ng binyagan ni Juan Bautista. San Jose Barsabas Justo, ipanalangin mo kami. Susana, isa sa mga kababaihang disipulo na binanggit, siya ay nagkaroon ng isang malubhang karamdam. Nagpunta siya sa Samaria. Iyon din ang pagkakataon na humingi ng inuming pamatid-uhaw ang Panginoon mula uhaw. Naging disipulo, Santa Potina, ipanalangin mo. Saan sabi mo nawala? Ayun ako muna. Nakasalamin na lahat ang Hindi. Oo, nakita ko na. Santa Marta, kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, na pawang mga mabubuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ay matulas saan siya ay minsang pinagsabihan ni Jesus niya. Siya ay naging masuki. Kasunod noon ay binuhusan niya ng pabangong nardo ang mga paa ni Jesus at pinahiran gamit ang kanyang buhok sa di umano'y pagsasayang. Ngunit pinayagan ni Jesus mula sa Chipre o Cyprus. Siya ang nagbukas ng tahanan para siya ay manirahan sa Jerusalem. Marcos, ipanalangin mo kami. Siya ay kasama ni Susana at Santa Maria Magdalena na Santa Juana ni Cusa, ipanalangin mo kami. Veronica, ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan sira. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Nakilala rin bilang Jacob sa mga ebanghelyo. Siya ang ima niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Ang ikalawang imahe ni Santa Maria ng Judea ay tinatampok bilang asawa ni Cleophas na sinasabing kamag-anak ng mahal na Birheng Maria. Sinabi ni Jesus Iscariote, kaya't simbolo niya ang lubid at supa. Cleofe, ipanalangin mo kami. Kilala siyang ina ni at San Marcos. Siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong inako at ayon sa tradisyon para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Maria Magdalena, ang isa, hindi siya ang makasalanang babae na tinangkang batuhin ng mga bato dahil sa kasalanan. Pagpos ay kasama ni Susana at Santa Juana sa kanya unang nagpakita si Jesus ng muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. 47. Senyora de Alegria, ang mahal na birheng nagagalak, puspos ng kaligayahan ng muling pagkabuhay ng anak na si Jesus.
Pagkatapos maranasan ang hapis at bighati, ay napuno naman ng lubos na galak ang mahal na ina. Ang liwanag na dala ng bukhang liwayway ay nagsilbing simula ng mga pangako ng kaligtasan. Magugunitang winika ng Panginoon, tatangis kayo mo kami.